Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Pangho-hold up sa isang vape shop sa Malasiki, Pangasinan, nahuli kam. Tumutulong bubong sa ilang silid-aralan sa Mangaldan Central School, problema ngayon, natag-ulan. Nasirang bahagi ng Baywalk sa Dagupan City, tuloy-tuloy na sumasailalim sa rehabilitasyon. Disenyo ng Baywalk binago umano ng DPWH. At Victory Day, idinaos sa Baguio City. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Dalawang poso enforcer sa Dagupan City ang nakuhanan ng larawan na naglalaro ng baraha sa loob ng kanilang opisina. Narito ang exclusive report ni CJ Turida. Makikita sa mga larawan na ito na hawak ng Public Order and Safety Office ng Dagupan City ang ilang empleyado ng tanggapan. Ang isang nasa gilid, makikitang may hawak na baraha, habang ang isa sa gitna, may nakalapag na baraha sa kanyang harapan. Nakuhanan ng larawan sa loob mismo ng kanilang tanggapan noong huling linggo ng Hulyo, kasagsagan ng sunod-sunod na bagyo, kung saan 24 oras na nakabantay sa sitwasyon ang mga autoridad kabilang ang mga kawani ng poso. Lumabas sa social media ang larawan kahapon na agad umani ng mga negatibong komento mula sa netizens. Pero paglilinaw ng pamunuan ng poso, nagkakatuwaan lang ang mga nasa larawan at hindi nagsusugal. Tapos na rin daw ang duty nila at nagpapalipas na lang ng oras bago sila umuwi. Ang pera sa mesa na nakuhanan sa larawan, hindi raw pusta, kundi pambili nila ng kape. Out of work na po kasi sila. Tapos na po yung duty nila. Palabas na po sila. Ang mali lang is... Ang mali lang is nasa office. Okay. Nilinaw rin ng poso kung bakit may nagdala ng baraha sa trabaho. Nadala po nung isang ka-work namin kasi galing po sila ng outing. Tiniyak ng poso na wala silang kinukonsinti sa kanilang mga kawani. Magsilbi raw sana itong aral hindi lang sa mga empleyado ng poso, kundi lahat ng manggagawa sa gobyerno. Yun nga, kung maglilibang rin lang sila, sana wala na yung inboard ng cards. Sa ngayon, hindi muna pinapasok sa trabaho ang dalawang empleyado habang isinasagawa ang investigasyon. Pag-uusapan po namin nila Mayor sa kanil po si Chief kung ano po yung magandang gawin doon sa dalawa. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang dalawang poso enforcer. Kasama si Henry Duminsil, CJ Turida, One North Central Luzon. Pangho-hold up ng dalawang lalaki sa isang vape shop sa Malasiki, Pangasinan, nahuli kam. Dalawang sospek arestado. Nagbabalik sa report si CJ Turida. Huli sa CCTV ang pagpasok ng dalawang lalaki sa isang vape shop sa Malasiki, Pangasinan gabi noong Lunes. Dumiretso sa loob at tinutukan ng baril ang isang lalaki. Nagtaka ako kung bakit dire-diretso siya sa loob eh. Tapos yun pala, pag diretso niya sa loob, may tinutok na po sa aking baril. Tapos yun, sabi niya, hold up to, sabi niya. Binigay sa akin yung lagayan niya yung plastic. Tapos sabi niya, lagay ko daw yung benta ng ano namin, yung benta namin. Tapos yun, nilagay ko naman po yung benta. Tapos pati yung mga gamit ko po, kinuha bag, cellphone, yung kinuha. Tapos dalawa po silang magkasama. Po, natakot na lang po ako eh. Nasa 70,000 pesos ang nakuhang pera sa kaha. Naglalaman din ng 10,000 pesos ang tinangay na belt bag. Sa follow-up operation ng PNP kahapon at sa pamamagitan ng backtracking ng CCTV footages, nakuhanan ng plate number ng tricycle na ginamit ng dalawang suspect. Natunto ng sasakyan sa isang bahay sa Bayambang, Pangasinan. Nasa kote roon ang isa sa mga suspect. Na-recover sa kanya ang tinangay na belt bag pero mahigit 3,000 piso na lang ang laman. Nakumpiska rin sa kanyang isang kutsilyo, takip sa mukha at itim na jacket na suot niya noong isagawa ang pang-hold up. Samantala, sumuko naman kahapon din ang isa pang suspect sa himpilan ng pulisya ng Malasiki. Isinuko rin niya ang isang airgun na replika ng Glock 17 na ginamit sa pang-hold up. Residente rin siya ng Bayambang. Kinukuha nila yung pang-hold up nila sa gastusin sa pang-araw-araw. Naghahanap ng trabaho pero
hindi naman sila makahanap. Kaya nag-resort sila sa easy money kung tawag, pag nanakaw na lang. Nahaharap sa kasong robbery hold-up ang dalawang suspect. Sinisikap ng GMA Regional TV na magkuhanan ng pahayag ang dalawa. Kasama si Ron Tanyedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Lalaking nagbebenta ng karne ng aso, timbog sa entrapment operation sa Badok, Ilocos Norte. Nakaalerto Glam Calicdan, Dizon. Huli sa entrapment operation sa Badok, Ilocos Norte ang isang lalaking nagbebenta ng dog meat. Naaresto sa barangay Karaitan ng lalaki na may buhay na aso at ilang kilo ng karneng aso. Ayon sa CIDG Ilocos Norte, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa Animal Kingdom Foundation na may nagbebenta ng karne ng aso sa lugar. Bali, yung na-recover po namin doon is yung nakakarga na po sa ref po nila. Tumangging magbigay ng pahayag ang sospek sa harap ng kamera, pero inamin niyang nagbebenta siya ng lutong karne ng aso na pangpulutan. Alam daw niyang bawal magkatay nito, pero naaawa raw siya sa mga nagbebenta ng aso dahil sa matindi nilang pangangailangan. Nahaharap siya sa mga kaukulang reklamo. Bawal sa Animal Welfare Act ang pagkatay ng aso, maliban na lang kung bahagi ito ng katutubong nakagawian o custom. Paglabag naman sa Anti-Rabies Act ang dog trading na may karampatang multa at pagkakakulong. Based doon sa kinandak na mga test by ng atin pong mga complainant, napatunayan po na talagang siya po ay nagbebenta ng nalutong karne ng aso at yun po buhay na aso din. Glam Calicdan, Dizon, One North, Central Luzon. Samantala, tumutulong bubong sa ilang silid-aralan sa Mangaldan Central School. Problema ngayong tag-ulan. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Problema ng ilang guro ang mga tumutulong bubong sa ilang silid-aralan sa Mangaldan Central School sa Pangasinan. Bakas sa kisame mga tulo mula sa yero na nagsisilbing bubong ng classroom. Nabubutas na raw ang mga yero dahil sa kalumaan. Noong una tinatapalan pa ang mga butas sa yero, pero hindi rin umubra dahil sa laki ng mga ito. Talagang namutulog po yan, grabe po yung tulog. Parang mahirap po kasi nagmamap po kami pag everyday, pag malakas na po ang ulan. Tinanggal na ang mga kisaming nababad sa tubig sa ilang classroom dito nga sa Mangaldan Central School. Ito'y para matiyak ang kaligtasan o yung safety ng mga mag-aaral, lalo na tuwing oras ng klase. Baka sakaling mahulog kung may pasok na. Tsaka baka, syempre mahulugan yung mga bata, ano pa yon, mas delikado po. Batid ng pamunuan ng Mangaldan Central School ang problema. 8 classroom sa kinder at 2 classroom sa grade 3 ang may problema sa bubong. Binabudget naman po. Kasi before naman po ipagawa, ginagawa naman po namin ng plans and program. Kaya kung baga na babudget naman po ng maayos. Pinagawa na ang mga sirang bubong sa silid-aralan ng mga kinder. Nakatakda na ring ayusin ang bubong ng grade 3 classrooms. Hindi raw kayang pagsabayin ng rehabilitasyon dahil hindi sapat ang budget ng paaralan. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Masiglang kalakalan ng puto, inaasahan ng Calasiao Puto Vendors Association ngayong pumasok na ang Burr Months. Silipin sa report. Mag-aalas 10:30 kaninang umaga nang dumating ang supply na puto ni Jennifer. Agad niya itong i-display para maibenta. Sana raw lumakas ang kalakalan ng puto ngayong pumasok na ang Burr Months. Inaasahan po na sana maraming benta, maraming mga turistang darating para makabawi rin sa mga nagdaang kalamidad. Sa katabing pwesto, dagsa ang mga bumibili ng puto. Karamihan sa kanila, mga bisita sa bayan. 5 kilo ng puto ang binili ni Ginoong Marvin. Sinusupport natin ng food tourism ng Ayong from Anda, Pangasinan naman po, may product din kami doon, yung binungay sa yung mga bangus namin. Sa ikatlong linggo ng Setyembre, posible raw na tataas ang produksyon dahil sa posible rin na pagtaas ng demand. Pero wala raw pagbabago sa presyo ng puto Calasiao. Nananatiling 130 pesos per kilo ang flavored puto at puto with cheese. 110 pesos per kilo naman sa plain puto at kutsinta. Bestseller ang puto with cheese. 50 kilos ang nabebenta ni Christine sa isang araw. Pero posible raw na pumalo sa 55 hanggang 60 kilos habang papalapit ang holiday season. Sana po tumaas po yung sales ng production po. Para yung nila sir,
mas okay yung bintahan po namin. I believe po yung pag sinabing kalasyo kasi nandun na yung puto talaga eh. Kumbaga nakasama na sa kultura nila yung puto po eh. Saka sobrang masarap, saka sulit talaga. Tumatagal hanggang 2 araw ang puto kalasyaw, pero maaari ring tumagal ng hanggang 4 na araw kung nakalagay sa refrigerator. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nasirang bahagi ng Baywalk sa Dagupan City tuloy-tuloy na sumasailalim sa rehabilitasyon ayon sa DPWH. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na tuloy-tuloy ang rehabilitasyon na isinasagawa ng DPWH sa proyekto dito sa bahagi ng Barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City. Mag-iisang taon na nang masirang bahagi ng Baywalk sa Barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City matapos manalasang bagyong Christine na nagdulot ng storm surge. Ayon sa mga opisyal ng barangay, halos 2 kilometrong haba ng Baywalk ang nasira. Mas lalong lumaki ang pinsala sa lugar nang lamunin ng malakas na alon ng natirang bahagi ng Baywalk. Matapos na masira ng storm surge ang Baywalk dito sa Barangay Bunuan, Binloc ay tuloy-tuloy na yung rehabilitation na isinasagawa ng DPWH. Ayon sa DPWH ay binago nila yung disenyo ng proyekto na naaangkop sa sitwasyon dito sa lugar. Naglagay na ng sheet pile sa lugar. Bukod pa rito ang malalaking bato at makakapal na mga bakal. Matibay na seawall na ang itinatayo ngayon sa lugar. Nagkaroon ng calamity, release ng calamity doon sa lugar, kaya ginagawa. At binago na ang design. Binago namin ang design, nagkaroon na rin ng sheet pile. Dati originally wala. Ganda po ngayon kasi made of sheet pile na siya. At saka yung lalim niya talagang siguro nakabaon talaga siya. Then may protection pa siyang additional na mga bato na. Nagmula sa Disaster-Related Infrastructure Projects o Calamity Fund ng DPWH ang pondo na ginagamit sa rehabilitasyon ng proyekto. Pero may pondo para sa calamity. Pero hindi pa kami tapos doon kasi kulang yung pondo pa namin. Malaking tulong para sa mga residente na agad maayos ang proyekto, lalo pat magsisilbi itong proteksyon sa mga kabahayan sa barangay at maging sa kabuhayan ng mga mangingisda. Chris, itong aking kinaroroonan, ito yung mismong Baywalk na nasira noong nakaraang taon dahil nga sa storm surge. Yung sinasabi ng DPWH na niredesign yung proyekto ay dahil instead na i-repair na lamang itong Baywalk ay nagtayo ang DPWH ng mahaba at ng mataas na seawall. At bago yung seawall, Chris, ay merong mga naglalakihang mga bato sa may dalampasigan na magsisilbing proteksyon mismo ng seawall. Ibig sabihin, sakali na merong malakas na alon, bunsod ng masamang panahon o di kaya ay banta ng storm surge, hindi kaagad na tatama doon sa mga seawall yung malalakas na alon dahil meron pa yung mga malalaking bato sa may gilid mismo ng seawall. Doon sa fund, Chris, ng DPWH na construction ng seawall ay hindi pa malinaw kung kasama doon mismo yung repair nitong kinatatayuan nga natin na Baywalk dito nga sa Barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City. Samantala, Chris, sa mga oras nga na ito ay nakakaranas pa rin ng buhos ng ulan dito sa Barangay Bunuan, Binloc. At bago nga yung malakas na buhos ng ulan kanina ay nagsuspindi na ang lokal na pamahalaan ng Dagupan ng klase sa lahat ng antas, public and private schools dito yan sa lungsod ng Dagupan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Baku-bakong kalsada na binabaha pa tuwing tag-ulan, problema sa Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report.
Pahirap sa mga residente lalo na ngayong tag-ulan ang baku-bakong kalsada sa Purok 6 Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Sementado ang kalsada pero nasira ng ilang bahagi nito dahil sa umano'y malakas na buhos ng ulan at kawalan ng drainage. Kaya apektado rin ng mga dumadaang sasakyan. Dahil sa kawalan ng drainage canal, mabilis bahain ang kalsada. Dumidiretso rin ang baha sa ilang kabahayan. Sa bahay namin, papasukan na yan. Mababa na itong kalsada. Itong mga bahay dito. Opo. Walang drainage ito eh. Balang nga, may lagyan ng drainage, wala. Hanggang ngayon, wala pa. Batid ng barangay council ang sentimiento ng mga residente. Ang problema, hindi rin nila maayos ang kalsada dahil pagmamayari ito ng pribadong individual. Pero nag-usap na raw ang mga opisyal at may-ari ng lupa upang masolusyonan ang problema. Hinihintay na lang daw ang deed of donation at kopya ng titulo ng lupa mula sa may-ari. Maglalaan na rin ng pondo ang barangay council para pataasan ang kalsada. Gagawa na rin sila ng kanal para may daluyan ng tubig. Ang proseso po dyan talaga, kailangan po i-donate yung daan sa barangay namin para ma-actionan namin. Magagamit namin ng pondo ng barangay para ayusin yung problema ng daan nila. Tiniyak na mga opisyal ng barangay ang tulong sa mga residenteng nakatira sa Purok 5, lalo pat matagal na rin nilang kalbaryo ang hindi maayos na kalsada. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Naging bagyo na yung low pressure area sa silangan ng extreme northern Luzon at tinawag na Bagyong Kiko. Sa latest bulletin ng Pag-asa, huli itong namataan mahigit 1,000 kilometro ang layo sa silangan-hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, anumang oras ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero patuloy ang pag-iral ng habagat, kaya may mga pag-ulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa. Base naman sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa ilang o na lang sa Northern at Central Luzon, kabilang ang Batanes at Babuyan Islands. May malalakas na ulan sa ilang lugar kaya posible pa rin ang baha o landslide. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Mga basura bumabara sa floodgate ng Matubig Creek sa Santa Ana, Pampanga. Ilang residente apektado ng pagbaha. Tutukan sa report. Sa kasagsagan ng malakas na ulan itong mga nakaraang araw, umapaw ang tubig mula sa Matubig Creek sa Santa Ana, Pampanga. Bukod sa dami ng ulan, malaking bahagi rin ng pagbaha ay dulot ng tone-toneladang basurang bumara sa floodgate ng National Irrigation Administration. Dahil dito, nasira ang slope protection ng earth dike sa Barangay San Agustin, dahilan para malubog sa tubig ang ilang karatig barangay at mga palayan. Ang iningi namin, kung mako-coordinate nila sa mga kapitan o kaya sa LGU na kung saan mas importante yung mga dapat asikasuin. Kung may pera din darating dito sa mga priority projects ng bayan, doon dapat malalagay. Personal na bumisita ang mga tauhan ng Kapitolyo para inspeksyonin ang mga apektadong lugar at agad na magpatupad ng aksyon. Bilang paunang tulong, nauna nang nagpadala ng long arm backhoe ang Kapitolyo para alisin ang mga basurang bumara sa creek. Nagpapatuloy ang clearing operation sa kabilang bahagi ng daluyan. Nagkakalimutan kung kanino obligasyon, nagkakaturuan kanino obligasyon. Siguro isang discussion with the mayors tsaka sa NEA na i-turn over lahat yung obligasyon dun sa pag-angat to barangay level at to municipal level. Samantala, gamit ang heavy equipment, naglinis na rin sa ilang sityo. Ayon sa MDRRMO, tinatayang nasa 30 truckloads ng basura ang kailangang hakutin bago tuluyang bumaba ang antas ng tubig at bumalik sa normal ang sitwasyon sa creek. Nananawagan ng LGU sa mga residente na makiisa at iwasan ang pagtatapon ng basura sa mga daluyan ng tubig upang hindi na maulit ang pagbaha. Glam Calicdan, Dizon, One North Central Luzon. Victory Day idinaos sa Baguio City upang alalahanin ang kontribusyon ng mga sundalong nakipaglaban noong World War II. Silipin sa report ni Sandy Salvacio. September 3, 1945, sumuko ang puwersa ng mga Hapon sa Pilipinas sa pamumuno ni Imperial Japanese Army General Tomoyuki Yamashita sa Camp Janhei sa Baguio City. Bilang pag-alala sa makasaysayang tagpo, taon-taong ginugunita ang Victory Day sa Baguio City. Pagpupugay rin ang araw na ito sa kabayanihan ng mga sundalong Pilipino noong ikalawang digmaang pandaigdig.
bilang pagsalubong sa ika-80 paggunita ng Victory Day, unang nagsagawa ng seremonya sa ipinatayong Veterans Park sa lungsod. Sa hiwalay na programa, pinangunahan ni World War II veteran Ernesto Luis Sr. ang solemn ringing of the bell dakong 12:10 ng tanghali, hudyat ng nooy pagtatapos ng digmaan sa bansa. Nagpaabot din ng mensahe sa U.S. Ambassador's residence sa Camp Janhay si U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Right in this very room, and it's a victory for the Allied forces and also a demonstration of the indomitable spirit of the Philippine people who really worked hard throughout the period to contest the Japanese invasion and to make sure that the Allied victory prevailed to preserve our freedom. Pagkilala naman sa sakripisyo ng mga sundalo ang mensaheng ipinaabot ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. We also honor the extraordinary sacrifices of the men and women, our Filipino-American and other allies who fought courageously to restore. Samantala, dumalo rin si Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro sa programa, kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Kawalan ng permanenteng MRF sa Barangay Pantal, Dagupan City patuloy pa ring sinusolusyonan ng mga opisyal. Narito ang report. Matagal ng hamon para sa Barangay Pantal, Dagupan City ang kawalan ng sariling Material Recovery Facility o MRF dahil sa limitadong espasyo sa kanilang lugar. Kaya naman ang pansamantalang remedyo ng barangay ang tuloy-tuloy raw na paghahakot ng mga basura sa 7 purok ng barangay. May MRF kami pero siyempre alam mo na sa laki ng Pantal na namin, kinukuha ng volume ang kinukuha namin dito sa barangay namin na basura sa Pantal. Kaya naghahanap kami ng talagang yung MRF namin talagang na nandoon talaga yung talagang walang magrereklamo. Sinasabihan pa namin yung mga household dito sa aming barangay na talaga yung pwede yung nabubulok pwede nilang ihukay na lang sa sa may surrounding nila. Umaga pa lang, tinitiyak na nila na sa bawat sulok wala nang nakatiwangwang na basura. Sa 3 purok ng Barangay Pantal, kaya raw nitong mapuno ang 6 na elf truck sa buong araw na paghahakot. Pagkatapos ay pansamantala muna itong itatambak sa ilalim ng tulay para sa segregation. Maayos naman daw ang sitwasyon sa segregation area. Tuwing umaga o tanghali ang schedule ng Dagupan City Garbage Truck upang hakutin ang mga basura. Ang ilan sa mga maaari pang ma-recycle na basura, idinediretso sa Bunuan Binlok o di kaya sa kanilang temporary MRF malapit sa kanilang barangay hall. Tinatanggal, talagang tinatanggal lang nila lahat. Minsan pa yung siguro kung nababad na ng mga isang week, sinasabon naman nila. Sa ngayon, patuloy pa rin ang paghahanap ng barangay katuwang ang lokal na pamahalaan ng Dagupan City ng permanenteng MRF sa Barangay Pantal. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Iniutos si Pangulong Bongbong Marcos na i-review ang 2026 budget ng Department of Public Works and Highways sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program o NEP na ipinasa ng Executive Department sa mga mambabatas. 881.3 billion pesos ang hinihinging budget ng kagawaran. Pero lumalabas sa briefing kahapon sa Senado na may ilang flood control projects sa 2026 NEP na napondohan na ngayong taon. Sabi ng Pangulo, dapat itong repasuhin para matiyak ang accountability at transparency. Sinampahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at PNP-CIDG ng reklamong qualified human trafficking ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng Bamban Tarlac.
Kaugnayan sa iligal umanong aktibidad sa ni-raid na Pogo na Zunyuan Technology noong March 2024. Kabilang sa mga inireklamo sina Bamban Mayor Jose Salting Jr., dating Mayor Jose Feliciano, mga dating Vice Mayor William Cura at Leonardo Anunciacion, pati mga dati at kasalukuyang membro ng Sangguniang Bayan. Wala pang komento ang mga naturang opisyal kaugnay sa reklamo. Una nang sinampahan ng ganyang kaso si dating Bamban Mayor Alice Guo na ngayon nakakulong sa Pasig City Jail. Dati nang itinanggi ni Guo na sangkot siya sa naging operasyon ng Pogo Hub sa kanyang bayan. Hide no more, smile some more. Sa Pampanga, handog ang bagong ngiti at panibagong pag-asa sa pamamagitan ng pamamahagi ng libreng pustiso. Nabigyan ng pagkakataon ng mga residenteng walang ngipin na manumbalik ang kanilang mga kumpiyansa sa sarili at mas maayos na kalusugan tulad na lamang ng senior citizen na si Lola Dominga mula sa Magalang, Pampanga na 18 taon nang walang ngipin. Hindi raw biro ang halaga ng pustiso na umaabot sa mahigit 10,000 pesos. Kaya't marami ang hindi nakapagpapagawa ng pustiso dahil walang panustos. Kaya target ng programa na makapagbigay ng 10,000 piraso ng mga bagong pustiso sa mga residente hanggang Disyembre. They can't afford to go to private dentist para magpagawa ng pustiso. Sabi nga ng mga ibang pasyente, instead na papagawa ng pustiso, ibibili na lang nila ng pagkain. Samantala, ilang PWDs sa Lasam, Cagayan nabigyan ng tulong medikal, groceries at cash. Tunghayan sa report ni Jewel Fernandez. Buhat-buhat na mga kawani ng 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company si Tatay Abraham para maisakay at madala para sa kanyang check-up. Hindi na kasi siya makapaglakad dahil sa stroke. Malabo na rin ang kanyang paningin. Kwento niya kahit hindi na makapaglakad, animoy nakakapasyal pa rin siya sa ibang lugar dahil sa kanyang hilig sa pagbabasa. Kaya malaking tulong ang libreng reading glasses na kanyang natanggap. Si Tatay Oldareco naman, nakatanggap din ng libreng konsultasyon at eyeglasses. Malabo na kasi ang kanyang paningin dahil sa katarata at kailangan na rin maoperahan. Si Nanay Evelyn at Mansueta nakatanggap din ng libreng salamin upang may proteksyon sa alikabok ang kanilang mga mata. Yamyamang kami apot, adda kayo nga tumultulong kada kami. Maliban sa libreng konsultasyon, nakatanggap rin sila ng grocery items at cash assistance mula sa DSWD. Sila ang 4 na individual na tinulungan ng 2nd Cagayan PMFC, katuwang ang Company Advisory Group. Dahil sa inyong tulong, nabigyan natin ng pag-asa ang ating mga kababayan. Tunay nga, kapag nagkakaisa ang lahat, mas marami tayong natutulungan nating mga kababayan. Panatan ng grupo na patuloy silang maghahatid ng tulong sa mga nangangailangan. Kasabay nito ang pagbabantay sa seguridad ng mamamayan para sa mapayapang komunidad. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Mga kapuso, hindi nagpatinag sa ulan ang mga taga Sablan, Benguet upang ibida ang kanilang mga produktong prutas sa isinagawang Fruity Float Parade kahapon. Bahagi ito ng pagdiriwang ng 11th Sablan Fruit Festival na siksik liglig sa mga aktibidad. Mga locally produced na prutas ang ginawang disenyo sa mga float na talaga namang ikinatuwa at inabangan ng mga residente. Itinuturing na fruit basket ng Benguet ang bayan ng Sablan dahil sagana ito sa iba't ibang produktong prutas. Bukod sa Fruity Float Parade, nagkaroon din ng Inter-Barangay Agri-Trade Fair at Market Encounter upang mabigyan ang mga magsasaka ng pagkakataon na maibenta ang kanilang mga produkto. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga.
Kami, ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.